Maxi Catalan, Director of Retail. Ganda talaga ang pink. Ano yung pink? Ayaw kay ano na yan? Ricky. Ano yung babae na yan? Daniela. Janela. Bongga, meron na silang ano. Di ba siguro? Have a very short but sweet but exciting kasi nakita naman natin yung star-studded cast na meron tayo, di ba? Next, we have Direct Tara Ellen Berger for Yung ibang Team mukha. Kiwi. Maganda siya masyado. Ano ibig sabihin ng tikli? Wala pa yung nagsashoot pa lang yan. Hi, I'm Tara Ellen Berger, and I'm doing my fourth film, which I'm happy to say I'm doing with Cine Panalo. The title is Tikili. Collaborate kami ngayon ni Direk Tara and this year sila pa na siya yung editor for the film Salu. And then ako naman yung director of photography sa film din na sa Kilo. Hi, I'm Gabby Padilla and I play the role of Marlon in the film Tikli. Ako po si Luis para sa pelikulang Tikili. Hi, my name is Sunshine Chodoro and I am playing the role of Jude. The reason why I really wanted to do this role was, well, one, it's a very beautiful story about perseverance and coming of age and family and found family. Tinanong ko ang role ni Nay Pansay dahil kakaiba po ito sa mga nagawa ko ng iba pang mga character roles. First, Ilonggo project ko to. Magsasalita ko kay Ilonggo. So very challenging po para sa akin. I like how empowering it is for women. There's so many things about this film that I love, but most of all, I think this script has so much heart, and I'm sure when everyone sees this, they will feel it. Magkita-kita po tayo sa Cine Panalo. Panoorin niyo po ang Tikili. Next, we have Direct T.M. Malones for Salu. Bye-bye, baka mali-balik. I'm Tia Malones from Iloilo City, the writer, director, and cinematographer of the film Salu. One of the finalists of Cine Panalo Film Festival 2025. So Salu, tukol pala ito sa story ng mga taga Gigantes Island of Carles, Iloilo. Story of a father and daughter na divers na there is everything para mabuhay. Kahit na sila na lang mag-ama ay they try their best to survive. Na-inspire siguro ako gawin ng story nito dahil sa maybe kasi ako sa seafood, sa mga shellfish, mga oysters, then nakakagat ako ng isang maliit na pearl. So naisip ko parang what if sila yung mga nagda-dive noon, sila yung nag-risk ng lahat, what if sila nakakuha ng mga pearl na mahal and then di naman nila alam yung value, and then what if mabalitaan nila na mahal pala yun, bigla sila maghanap at isi-risk ang lahat. In the end, parang baka nag-risk pa na ng buhay nila. Siguro ang pinakamasaya siguro dahil yung support ng LGU, ng Carles Iloilo, Gigantes Iloilo, full support sa amin. Mga Bantay Dagat, Coast Guard, may mga underwater team kami. And happy ako na super safe lahat. Walang masamang nangyari. At kahit umulan man, minsan sobrang init, tapos bigla uulan, na-survive namin yung 9 shooting days natin. Enjoy namin yung food sa Gigante, seafood, scallops. Siguro parang 1 month muna kami hindi kakain scallops. I hope that you will inspire everyone na sana bigyan natin ng value kahit maliit na bagay o malaking bagay na nasa atin. Yung bigyan natin importance yung family natin and dyan palagi sa to support. The advocacy of our film, Salu, is about how to protect our environment and also how to conserve and preserve yung livelihood natin, especially yung pag-harvest ng mga
maliliit pa na scallops, regarding sizing, and also yung risk ng mga compressor divers. So I hope the film will promote sustainability sa livelihood ng ating mga farmers and fishermen and sa lahat na naghihirap to provide to our family. Thank you Pure Gold Cine Panalo Film Festival for the opportunity for us to share mga kwentong panalo sa buhay. Madaling tayo ng pelikula po sa ibang mundo. Kakaiba talaga. Although Direct PM couldn't be here with us today, may we please call on stage one of the lead actors of the film, Mr. Allen Dizon, to speak on his behalf. Hello, good afternoon po sa lahat. No? Thank you, Cine Panalo, for the opportunity to showcase our film and this titled Salum. It's a father and daughter story na free diver sa paggawa ng scallops. And of course, Direct TM, siya yung taga-Gigantes. And sobrang sarap ng shooting namin kasi dahil first time ko maging free diver and first time ko pumunta sa Iloilo para mag-shooting sa Gigantes Island. So, mahirap siyang gawin physically, emotionally dahil it's a father and daughter film and how to survive. Gagawin mo lahat para mabigay mo yung best mo sa anak mo and until such time na parang nangarap si Casco, ako si Casco, yung anak ko si Arya. Nangarap siya na makakuha siya ng pearl at until napabayaan yung anak niya. Ginawa niya lahat para mabigay niya yung buhay na para sa anak niya. Alam mo yung anak niya, konti lang hinihingi niya, cellphone lang. Hindi pa niya maibigay sa anak niya. Ganun kahirap ang buhay. So, we are so blessed na tayo, survive tayo, and yung mga island na ganito na kailangan natin i-preserve. So, kailangan natin na mga pangalagaan. Yun nga, sabi ng Direct TM, no, kailangan natin na i-preserve yung mga island na ganito. And yun, parang sundan natin yung journey ni Casco ni Arya. Si Arya, si Christine Tumaisip, sa local actors taga Iloilo. So karamihan ng mga kasama ko sa film, sa local actors, staff and crew. And si Direct DM, si yung DOP, si yung scriptwriter, si yung director. And yun, sana supportan natin Cine Panalo and thank you so much sa lahat ng mabubuo ng Cine Panalo. Congratulations. Thank you, Mr. Allen. At this point, we'd just like to call on Direct Chris Cahilig and Miss Ivy Milan. Sir Allen, for just a quick photo op with Direct Chris and Miss Ivy. Thank you. Sobrang exciting na ng lineup so far, right? Now it's time for us to meet the directors along with their cast and crew that will complete our list for the 8 full-length films for the 2025 Pure Gold Cine Panalo Film Festival. Please welcome to the stage Mes de Guzman for Sepak Takraw, joined by producer Rhea de Guzman and the stars of the film, Enzo Osorio, Nicola Castillo, and AC Aguilar. I know you have the floor right now. Please share with us, what can you expect from Sepak Takraw? Good afternoon sa lahat. Ako po si Mes de Guzman, ang writer, director, editor ng pelikulang Sepak Takraw. Wala pang poster na ako rin ang gumawa. Yan. So, kanina ko pong ginawa yan. So, wala na kami pambayad sa gagawa ng poster. At kasama ko po dito yung dalawang artista ko, si Enzo Osorio, kapapanalo lang po niya sa Sinimalaya Best Actor. The Hearing mo. The Hearing. At si Nicola Castillo, na
producer, si Rhea Operanya, inasawa ko na rin po para libre na rin ako sa producer. Ko lang ito. Ang Sepak Takraw po ay isang dream project ko sa totoo lang. Pang 14 na pelikula ko na po to, na full length. Tapos tinatawag po nila akong regional filmmakers na ewan ko kung bakit. Kasi naka-base po ako sa Nueva Vizcaya. Halos lahat po ng pelikula ko o kwento ay nanggagaling sa Nueva Vizcaya. So ito po, ang Sepak Takraw ay tungkol sa dalawang bata na sobra yung obsession nila sa laro na Sepak Takraw na dahil nga nagkaroon kami mga problema sa shoot. Kasi nung nag-shoot kami, ito yung bagyo na Pepito. So nag-shoot kami, nagbabagsakan yung mga puno talaga. So, yun na, naging part na ng pelikula yon. Tapos, isang mahirap na, for the first time, nahihirapan akong mag-shoot. No, tapos yun yan, daming tao, at maraming salamat sa Sini Panalo. Ang kwento ay tungkol nga sa dalawang bata na ang obsession nila yung larong Sepak Takraw. At hanggang ngayon ay nag-rewrite pa rin ako dahil nag-evolve yung kwento. Kasi nandun kami mismo doon sa lugar kung saan nandun yung mga tribong Isinay. Kung alam nyo lang, ang tribong Isinay ay nasa big tree ng mga tribo na halos nakakalimutan na rin, na nasa Nueva Vizcaya. Ang una dyan yung mga ilungot, no? Yung mga sinasabi natin, headhunters, yung mga bukalot, gardam, tapos itong Isinay. So, yun nga po, isa po sa dream project ko. So, maraming salamat po sa inyo. May gusto ba kayong sabihin? Hello po ulit, ako po si Enzo Sorion. Sobrang challenging talaga po na itong buhod na to para sa amin. Kasi una sa lahat, di po ako marunong magsepak, pero tinitraining po ako para matutong magsepak takraw. At saka doon ko na-realize kung gaano kahirap at gaano ka gandaan ang laro. Pero wala siya dun sa competition na kunwari, basketball, di ba po, nasa mataas yun, soccer, football, nasa mga matataas yun. Pero ang Sepak Takraw, nasa baba lang siya. Pero sobrang ganda ng laro. Kaya, sana pagkatapos ng palabas na to, ipalabas natin to sa lahat ng mundo. Kasi, it is our pride also na din po eh. Kaya, salamat po. Hello po, ako naman po si Nicola George Castillo. Ako po si Ayo, kapatid po ako ni Kuya Nitoy po na sa ibang nanay ko. Pinipilit ko po na maging best na kapatid po para po sa kanya kahit hindi ko po siya kapatid po na tunay. Pero gusto ko po siya makasama. Pero ang ganda po talaga ng Sepak Takraw kasi pag nakikita ko po yung mga sepak player tapos nag-ahit po ako sa kanila, sobrang tuwa po ako dahil natanggap po ako dito. Ako nga po si Rhea de Guzman. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat, lalo-lalo na po kay Direk Chris, Archie, lahat po. Maraming po salamat. Sana po matapos namin yung pelikula. God bless us. Thank you very much, but before we let you go, before you and your team go ahead, please join, we invite Direk Chris and Miss Ivy to join you on stage for a quick photo.